And John Van den Abele, he's also a Belgian and he's an executive director. Siya po talaga ang in charge sa aming forestry dahil siya po ang expert when it comes to, he's considered as one of the top foresters in Africa within tropical forestry. And as far as Mr. Reno Sober is concerned, not just in Africa, but in the world. Right, Jenny? Yes, that's right. So, there are actually the three very important people who are really in charge right now sa Better Grow Forestry in Kenya. Okay, eto nga yung sinasabi nila. Okay, Mystica, dadaan na nila dyan. Paano kami maniniwala na talaga itong Better Grow na ito, hindi scam? Baka mamaya gumagawa ka lang ng mga ano. Okay, eto. Ang Better Grow po ay hindi lang nag-iisang ano yan. Partner din po nila ang government and ministries in Kenya and Uganda. Kasi kung hindi po namin maging partners po ang ministers and governments ng Kenya and Uganda, hindi po namin ma-acquire yung ganong kalalawak o kalalaking lote na tinatawag na semi-arid or arid lands. Anong ibig sabihin ng semi-arid or arid lands? Desert to. Ibig sabihin, walang ibang pwede nabubuhay doon. Diba? Pero dahil po sa gumawa ang Better Globe ng paraan sa pamamagitan ng drip irrigations o kaya kung ano man ang pwede nila magawa para hindi problema ang tubig. Kaya nakita nyo kanina yung nandoon yung first na na maraming mga mangga, tapos may mga nakalinyang mga hose, mga ganun, drip irrigation po ang mga yun. Na may kanya-kanyang direction in every root ng isang puno, yun lang ang malalagyan ng tubig. Dahil ganon po katindi, ganon po kalimitado ang tubig sa Kenya. Hindi lang Kenya, sa Africa. Dito, di ba, pag nakikita natin yung mga bata o kaya mga tao, pag nagbato ka ng mga barya o kaya pagkain, pinag-aagawan. Pero doon, kahit yung sobra mo lang, di ba yung mineral water, kahit konti lang natitira, ibinigay mo yan, pag-aagawan po nila. Ganon po ka-importante ang tubig sa kanila. Mineral water, yun ha? Bibihira lang po sila nakakatikim ng mineral water. Malinis na tubig. Dahil ang kada wife o kada asawa, mga babae, ang role po nila doon, every day ito, every morning, naglalakad po sila ng 2 hours. Papunta, 2 hours pabalik. Para lang po magsalok ng tubig. Yun po ang role nila araw-araw. Maliban sa pagbibigay ng pagkain o kaya kung ano-anong mga crops na pwede nilang pagkakakitaan. Di po ba? And through the help of Better Globe, nabibigyan po sila ng trabaho. At kahit papano, nasusustentuhan naman po nila ang kanilang mga pamilya. Pero we are so lucky, hindi po tayo ganon. Napakalaki po tayo, nasa Pilipinas po tayo, na nagtatrabaho man tayo, hindi. Bahala na kung sino yung mag-aabot sa atin ng pagkain o kaya mangapit bahay tayo, oy kapatid, anong makain dyan? Diba? Pero doon po, pinaghihirapan po kada tubig or any food na mapupunta sa kanilang bibig. So we're lucky, okay? Sa mga plantation, sigurado may mga nagbabantay. Pero yung mga rainforest, yung mga kagubatan dyan, kung saan-saan, yun ang madalas na sinusunog. Di po ba? Kaya wala po tayong iintindihin na risk o kaya wala po tayong iintindihin na problema pagdating po sa ating mga trees later. At kung sakali mang namatay yung tree natin, they always make sure that they're going to plant 2 more trees. Para kung sakali man namatay, hindi nila sabihin na, I'm sorry, your tree died. Hindi. Pag sinabing meron kang biniling tree, ibig sabihin meron ka talagang tree at binabantay nila. Kanina, nabanggit yan siguro naman, nakita ninyo, halagang 1,000. Kayang-kaya po ba natin? At magkakasya po ba ang 1,000 in 20 years para mag-alaga ng isang tree? I don't think so. Pero kami po ang mag-aalaga ng trees ninyo. So yun po ang role namin. Yun po ang responsibility namin. So para sa inyo, magiging effortless. Or
upo na lang kayo. Di ba? Mag-aantay na lang kayo ng profit. Di ba? Pero we're gonna talk about that later, okay? University of Gent in Belgium. Yan po ang gumagawa ng mga research, nag-research ng mga projects for cloning trees. Yan po, sila po ang gumagawa ng paraan, nagkuklone po sila ng trees. Na hindi katulad sa atin na kailangan pag nagtanim tayo ng seeds para magkaroon lang ng seedling, pa isa-isa, di ba? Pero because of their scientific methods, nagagawa nila ng isang leaf na propagate nila. Anong tawag yun? Cloning. Di ba? Pwede sila makagawa ng 1,000 o 1 million o whatever na seedlings out of that. Tingnan mo ang power ng Lord. Binigyan talaga tayo ng talento para madiscover natin lahat ito. Diba? Na-discover ng Better Globe, na tingnan mo, arid land, wala nang pag-asa noon ang Kenya, Uganda, or whatever na parts ng ano. Pero bakit? Ang Better Globe said, we will do it. O, di po ba? Nagawa nila ng paraan. Okay, next. Okay, Kiambere, Kenya, 5,000 hectares. Ito po yung pinakaunang pinagdalhan po sa akin pagdating ko po doon sa Kenya noon. Nakita ko po, makikita niyo doon, November 2008, and that's January 2010. We're talking about 1.5 years. 1.5 year. Maliliit lang po, tingnan mo, masyadong, ang tawag doon, slim. Payat pa. Pero tingnan mo ang diferensya. That's 1.5 year old. How much more if we're talking about 20 years? Di po ba? So, ibig sabihin, payat yung tree mo noon, halaga lang ng 1,000 pesos noon. And then in 20 years time, naging 10 times more. Bakit? Kasi tingnan mo naman, lumaki yung tree. Of course, lalaki rin ng halaga ng tree mo na aalagaan namin. Di po ba? O, ang sarap, di ba? Kami mag-aalaga, kami magbabantay. Kayo na lang ang magre-receive na lang later on kung magkano na yung trees ninyo. Di po ba? Hindi nyo naalalahanin na, oh my God, Lakay, punta o kaya asawa ko, puntahan mo nga yung tree natin, baka mamaya binagyo, baka mamaya kinain ng kung ano-anong mga baka o ano, kambing or whatever. Wala tayong alalahanin. Okay? Napakayaman ang Africa ng lote. Pero kung wala namang silbi, it's useless. Diba? So, we have to do something. Diba? Nasa atin, katulad sa atin, diba? Meron tayo masaganang mundo. Kung hindi naman natin palaguin, pagandahin, para lahat tayo'y sumaya, makinabang, para tayo mabuhay, walang mangyayari. That's when I started to dream big. Sabi ko, may mission talaga ako, Lord. We have to do something. Hindi lang itong kapaligiran to, kundi isave din ang mga tao doon. At isave din ang Pilipinas. Kasi kada 1,000 na pagbentahan po ng trees, 100 pesos goes directly sa organisasyon. Okay? And then, maliban po doon, magbibigay din po ang Better Globe ng iba pang donasyon para sa Mystica Charity o kaya para sa organisasyon ninyo. Depende po kung anong pangalan ng organisasyon nyo. So instead of going to my Mystica Charity Foundation, mapupunta po sa inyo dahil dito po, mga tao, you belong to that foundation. What is for you is for you. Hindi ko po aagawin. Pare-pareho lang naman tayo ng purpose eh. Saan din mapupunta yun? E di sa mga gusto rin nating tulungan. Saan ang pinagkaibahan? Ang pinagkaibahan, yung pangalan lang ng organisasyon ko. Pero pare-pareho tayo ng purpose. Ano bang pinagkaibahan ang ginagawa ngayon ng mga politicians sa ginagawa ko? Pareho? To serve the countrymen, to serve the people, to serve the kids? Pero may iba. May diferensya. Sabihin mga pastor. Well, it depends. What is the motive or purpose? What is the motive? Thank you. Sabi po nila, Mystica, ginagawa mo ba ito dahil gusto mong maging politiko? Sabi ko,
pinatay na po ang tatay ko dahil dyan. Pwede po akong maging politika, in my own right, in my own power, sa sarili kong pamamaraan, and this is my way. Di po ba? Dahil walang pinagkainan ng ginagawa nila at ako. So, I'm acting as my own politician in my own ways. Di po ba? Dahil ayoko yung mabansa lang, isa ako sa nangungurakot. Di ba? Bato-bato sa langit. Ang tatamaan ng magalit, hindi ko naman po nilalahat. Di po ba? So, pero I am saying this because that's what's happening. Yun po ang nangyayari. At hindi po natin maiwasan kung minsan na tayo po ay mag-iisip saan ba napupunta yung pera natin. Saan po napupunta ang mga donasyon natin. Ang donations ninyo, obviously, napunta sa tree. Hindi lang po donasyon yan. Saving. You can name it whatever you want to, investment or whatever. Pero, sino ang makikinabang sa donasyon na yun? Donasyon na lang sasabihin ko dahil we are donating it for the environment. We are donating, we're sharing something for the poor people, for the PWDs. At sa mga organizations ninyo, di ba? Yun ang purpose natin, di ba? But, bakit po namin ibinabalik yung sinasabi namin kanina na 10 times back as a reward? For God loves a cheerful giver. Binibiyayaan din ng Lord yan kung sino man nag-give. Kaya ako, kahit give ako ng give, alam ko na binibiyayaan din ako ng Lord. Hindi lang 10 times. Many times more. At nafe-feel ko yan every day. Kayo rin ay parte ng biyaya sa akin. Di po ba? Hindi lang naman pera ang biyaya. Hindi lang pagkain. Kayo ang nagsisilbing mga inspirasyon ko ngayon kung bakit ko ginagawa ito. Bakit nga tayo gumagawa ng mga iba't ibang bagay sa buhay natin? Because we need some acknowledgement to, di ba? Gusto rin natin na pag gumawa ka ng isang bagay, in-acknowledge ka. Katulad ko, kung meron akong ginawang isang maliit na bagay, kung isang pagkakamali, tinutuwid ako ng nanay ko. Kung gumawa naman ako ng maganda, binibigyan naman ako ng papuri. Good example. As a bad thing na kailanman hindi ko makakalimutan. Noong maliit pa po ako, I was 7 years old. Kailangan ko ng papel. Kinukulit ko ang nanay ko. Hindi niya ako pinapansin. Ninako ko ang 20 centimos niya. Dahil sa ginawa kong yun, pinalo-palo ko ng nanay ko hanggang sa naihi ako. Sabi ko, 20 centavos lang yun na eh. Pinalo-palo niyo na ako ng gano'n. Ano ba yung kasalanan ginawa ko? Sabi niya, kung may ginawa kang masama, ituwid kita. Pero kung may ginawa kang maganda, pupurihin kita. Yung ginawa mo, pagnanakaw. 20 centavos man o hindi, pagnanakaw pa rin yun. Kung kaya magnakaw ngayon ng 20 centimos, kaya mo rin magnakaw ng 20 million. Di po ba? Kailan may hindi ko po nakalimutan yun. Sabi ng nanay ko, kung kailangan mo ang isang bagay, ask for it. Huwag kang magnakaw. You ask. And it will be given. Kung kailangan ko po ang isang bagay ngayon sa Lord, I ask. Kailan may hindi niya pinagkait? Siguro pinagkait mo niya sa akin ang papa. Pero sabi niya, balang araw. Unahin mo muna kung anong unahin mo. Di ba? Kailangan, i-prioritize mo muna kung anong importante sa buhay mo. Yun nga naman, di ba? Kasi baka mamaya, makahanap na naman ako ng pipigil sa akin kung anong ginagawa ko, di ba? Kasi sabihin niya, inuuna mo ang tao. Paano ako? Yung mga ganon, di ba? So, ang Diyos alam niya kung anong ginagawa niya. Everything is timing, di po ba?